tumaas na po ng mahigit 18% ang presyo ni Pi Network sa loob lamang ng 24 oras. Kanina lamang ay 7%, tapos naging 12%, pagkatapos ay 13%, ngayon ay 18% na. Pero teka lang, habang ang ilan ay masaya po sa pagtaas na to, may mga eksperto na nagbibigay po ng babala na baka po isa itong correction or biglang pagbaba ang susunod na mangyari. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit biglang tumaas si Pi, ano po ang mga posibleng dahilan ng rally na ito, at bakit may mga nagsasabing pwedeng bumagsak ulit ang kanyang presyo. Kaya, ayan, bago po tayo magpatuloy, pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung bakit biglang tumaas ang presyo ni Pi Network. Kaya una sa lahat ay balikan po natin ang pinagmulan. Ayon po sa ulat ng Crypto.news, umangat ng 18.46% ang presyo ni Pi sa loob lamang ng isang araw. Sa kasalukuyan ay umaabot na siya sa pinakamataas niyang presyo sa rally nitong mga nakarang araw, kung saan ay ang 0.63 o humigit kumulang 36 pesos po yan sa palitan ngayon. Pero hindi lang yan. Sa nakarang linggo, si Pi ay tumaas din ng 14%. At ngayon, ang kanyang daily trading volume ay nag-surge ng mahigit 35% kumpara sa nakarang araw. Ang volume po niya ay pumalo na sa higit $186 million. At dahil po sa pag-angat ng presyo, tumaas din ang market cap ng project ng 19.06%. Umaabot na ito sa halos $4.74 billion. Ibig pong sabihin, maraming interesadong investors o traders kay Pi Network ngayon. Ngayon, ang sunod po nating katanungan dito ay tungkol naman sa tinatawag pong Gen AI. Ayan, ano ba ang kinalaman ng Gen AI sa rally ni Pi Network? Ayan, isa po sa mga pangunahing dahilan ng hype ay ang announcement po ng kanilang upcoming na AI features nitong June 21 na nag-tease ang Pi-core team ng isang espesyal na event na gaganapin po dito sa June 28, at yan po ang tinatawag nilang Pi 2 Day. Isa po sa mga tanong na ibinato ng community ay ano ang kinalaman ng Gen AI sa Pi Network? Bakit po sumali si Dr. Nicholas Kokkalis, isa po sa mga founder ng Pi, sa isang Gen AI panel sa Consensus 2025? At ang sagot po ay i-reveal daw sa Pi 2 Day. So, malinaw, may malakas na narrative na may kinalaman sa AI integration. At alam naman natin, kapag nabanggit ang artificial intelligence sa mundo ng crypto, madalas nagkakaroon ng malaking pump dahil po sa hype. Ngayon ay darating na nga ba talaga ang correction dito kay Pi Network? Ayan. Hindi lang puro good news ang umiikot. Ayon po sa ilang analyst ay posibleng may correction na paparating. Ang ibig sabihin nito ay maaring bumaba ang presyo ni Pi Network matapos po ang mabilis na pagtaas. At bakit? Ito po ang mga dahilan. Una ay ang MACD at saka RSI ay nanghihina na. Ayan, weakening MACD at saka RSI. Ang dalawang technical indicators na ito ay nagsisimula na pong magpakita ng signs na napagod na sila or napagod na po ang momentum ng presyo ni Pi. Ibig pong sabihin ay baka nawawalan na ng lakas ang bullish trend niya. Pangalawa ay ang mga key resistance levels. Ayon po sa ilang mga traders, may mga resistance levels sa paligid po ng presyong 0.63 na maaari pong
hindi na kayanin na basagin or tagusin ni Pi kung walang bagong buyers or walang matinding bullish pressure. Kapag na-reject po siya sa resistance level na ito, posibleng bumagsak po ulit ang presyo sa pagitan ng 0.57 hanggang 0.60. Pangatlo ay ang nalalapit po na token unlocking sa buwan ng July or next month. Ito na ang pinakamalaking banta sa ngayon. Sa buwan po ng July, ang PiCore team ay nakatakdang i-unlock ang mahigit 268 million na Pi tokens. Kapag nangyari ito, mas maraming token po ang mapupunta or papasok sa sirkulasyon. At alam naman natin na kapag dumami ang supply, tumataas din ang pressure na bumaba ang presyo. Kaya ayon po sa ilang mga analyst, ito raw ang pinakamalaking monthly unlock hanggang taong 2027. Kaya marami pong nag-aalala na baka ito na ang magpabagsak kay Pi pagkatapos ng kanyang magandang takbo. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng mga galaw na ito sa market? Ang mga ganitong senaryo ay klasikong halimbawa ng tinatawag pong buy the rumor, sell the news. Sa madaling salita, tumataas ang presyo ngayon dahil sa excitement para sa Pi 2-day at saka AI features. Pero kapag naipahayag na ang balita, posibleng mag-take profit ang mga unang bumili at bababa ang presyo. Isa pa, kung susuriin natin ang kasaysayan ni Pi Network, hindi ito stranger sa mga malalaking fluctuations. Sa katunayan, nitong linggo lamang si Pi ay nakabawi or nakarecover ng 5% mula sa 70% na kanyang pagbagsak galing po sa kanyang previous high. Bumaba siya sa daily low na 0.5126 pero umangat ulit sa presyong 0.552. Kaya kahit na may rally ngayon, marami pa rin po ang natatakot na baka short term lamang ito. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network, ang ganito pong klaseng movement ay may magandang oportunidad pero may kasamang malaking panganib. Kung kasali ka na sa Pi Network at meron ka na pong PiCoin holdings simula pa noon, syempre good news ito dahil tumaas ang value ng ating PiCoin holdings or ating PiCoin asset. Pero kung nagbabalak ka pa lamang na mag-invest ngayon, kailangan mo pong mag-ingat. Baka pumasok ka sa tuktok or peak price tapos bigla po itong bumagsak pagdating ng buwan ng July kung saan ay magaganap ang isang malaking token unlock. Kaya ang paalala, huwag pumasok sa hype nang hindi nauunawaan ang risk. Kung ikaw naman po ay isang short-term trader, may pagkakataon kang kumita sa volatility ni Pi. Pero kailangan mo po ng tamang technical analysis at dapat handa kang lumabas agad kung bumagsak ang trend. Para naman po sa mga long-term believers ng Pi Network, maganda ring pag-isipan kung worth it bang hawakan or i-hold si Pi habang hindi pa malinaw ang integration niya sa Gen AI o kung may tunay ba siyang real-world use case sa ngayon. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, exciting pong panuorin ang pagtaas ni Pi lalo na kung matagal ka ng bahagi ng ecosystem nito. Pero bilang isang Pinoy crypto enthusiast, para sa akin, hindi po sapat ang hype para paniwalaan na sustainable ang kanyang pag-akyat. Kung hindi po malinaw ang utility o gamit ng token at kung wala pang actual implementation ng Gen AI integration, malaki po ang posibilidad na hype lang talaga ito. Lalo pat may paparating na malaking token unlock na pwedeng magpabagsak ng presyo. Kaya ang payo ko po ay mag-ingat, mag-research at wag pong basta pumasok dahil lang uso.
Sa mundo ng crypto, ang hindi po marunong mag-cut loss ay siya ring madalas na nauubusan ng puhunan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.